Hello people! Ihanda nyo yung popcorn nyo dahil mahaba-haba. Kahapon, nabisita yung amo kong babae at ito yung aking mga niluto. Nung nakarang araw, gumawa na tayo nitong shish barak filling at yung dough at pinatigas natin sa freezer. Pinortion-portion ko kaninang umaga. Yung isang portion yan, yun yung lulutuin natin sa yogurt. Yung natirang 3 piraso dyan na portion ko na, ibabalik ko yan sa freezer. Una kong inasikaso ang dessert. Cream caramel naman ang request ni amo para sa dessert nila. Gumamit ako dyan ng 6 na box ng cream caramel mix. Sa isang box, may nakalagay na yan na sugar syrup at isang pack ng vanilla mixture. Kaso, tong si amo, hindi talaga enough yan para sa kanya dahil gusto niya talaga maraming syrup. Kaya naman, nag-caramelize ako dyan ng sugar ng mga 3/4 cup. Yung 6 na nakalagay dyan sa pack na yan na sugar syrup, ilalagay din natin yan pagkatunaw na yung sugar na ginawa natin. Ihahalo natin siya. Gusto talaga ng amang babae nito yung sugar pagka cream caramel ay medyo dark na medyo may pagkapait konti. Pag nahalo na yan lahat, ilagay natin yan sa isang serving dish kung saan natin ilagay yung ating cream caramel mamaya. Parang gumagawa lang tayo ng leche flan. Inapat naman, ilagay natin yung 6 packs ng vanilla powder na nakalagay sa box Masarap kanina. Din tong dessert na to. Para lang talaga siyang leche flan natin. Wait, 1, 2, 3, smile. Siguro ito lang yung 1, 2, 3 smile natin for the whole video. Pwede nyo hatiin to kung gusto nyo yung konti lang yung gagawin nyo. Nagana ko ng 4 cups ng water, 2 cups ng powdered milk. Then naglagay ako ng 2 can ng analog cream or all-purpose cream sa atin dyan sa Pilipinas. Then naglagay ako ng 4 na large egg. Then 2 cup ng cooking cream or heavy cream or whipping cream. Then nagad ako ng mga half teaspoon yun ng salt para mabalance. Mix all together and isisimmer lang natin yan sa katamtamang apoy until nearly boil. Yung hindi pa talaga siya kumukulo, yung palapit na siyang kumulo, parang umuusok pa lang, okay na yan. And sasalain natin yan pagkabuhos doon sa sugar na ginawa natin kanina. May sobra ba yan ng konti, nilagay ko na lang sa maliit na Pyrex. Ipa-cool down muna natin yan and kapiran bago natin ilagay sa fridge para lumamig at mag-set. Then sinunod ko na itong eggplant para to sa eggplant roll na may spaghetti. Nagbrush lang ako dyan ng konting olive oil, asin at paminta at binake ko lang yan until parang pinirito yung style niya. Pero nilagay sa oven, ganun. Para isahang salangan na lang ay naghiwa na rin tayo. Nagprepare na rin ako nitong sweet potato para naman to sa pomelo salad. In-slice ko lang yan ng small dice. Nag-add tayo ng black pepper, salt, paprika, and olive oil. And ibebake natin yan kasama yung eggplant para isang salangan na lang. Next naman, itong chicken breast na hiniwa ko ng pa-strips. Naglagay tayo ng teriyaki sauce and paminta. Ito naman yung toppings ng ating Santa Fe salad later. Yung eggplant na luto na, so iset aside muna natin. Yung ating chicken, lulutuin lang natin yan sa pan. Naglagay ako ng konting olive oil. Lutuin lang natin yan until mag-caramelize yung sauce. Nagboil na ako ng spaghetti pasta para to sa eggplant roll. Then sa isang wok, naglagay tayo ng butter, olive oil, and nagisa tayo dyan ng sibuyas, bawang, naglagay tayo ng red bell pepper, and naglagay tayo ng chicken breast na nilagay ko sa food processor. Naglagay tayo ng chicken broth, paminta, paprika. Ito yung sauce ng ating pasta spaghetti bago natin i-roll doon sa eggplant. Naglagay ako dyan ng half bottle ng spaghetti sauce. Yung kalahati, itatabi natin yan para sa sauce later. Then nilagay natin yung pasta and mix all together. First time kong mahain to sa kanila, may bisita pa talaga. Picture lang ng dish na to ang pinakita ni amo. Walang video. Sabi niya gagawin ko daw. Syempre, for the search na lang tayo. Sa sauce naman nito, mamaya, kailangan natin ng pink sauce. So, naglagay tayo dyan ng butter. Then, ginisa ko yung bawang. Naglagay tayo ng tomato paste. Nilagay ko na yung kalahating pasta sauce kanina. And naglagay tayo ng cooking cream. Tinimplahan ko lang yan ng asin, paminta, and paprika. Then, sinet aside ko muna yan. Hindi ko muna yan na-roll doon sa eggplant dahil wala pa akong Pyrex. Sa mga oras na yan kasi, sabi ni amo, bibili daw siya ng Pyrex na maganda para isi-serve doon. Sinunod ko na lang inasikaso yung lasagna habang naghihintay ako sa pinamili ni amo. In a wok, naglagay tayo ng butter and nilagay ko na yung
yung nilagay natin sa food processor na carrots, celery, naglagay tayo ng red bell pepper dyan, bawang and sibuyas. Nilagay ko na yung ground beef, nag-add ako ng kalahating bottle ng marinara sauce and 1 bottle ng spaghetti sauce. Naglagay ako ng konting water para malutong maigi yung ating ground beef. Naglagay tayo ng asin, paminta, naglagay ako ng broth cubes dyan, bay leaves and paprika. And isisimmer lang natin yan sa mahinang apoy ng mga 30 minutes. Itong dish yung lulutuin natin, kaya mahaba-haba talaga tong video na. 7 people lang naman yung papakainin, pang 8 si amo, pero may isang hindi dumating. Pero kahit na, ang dami-dami talagang pinapaluto ni amo kong babae pagka mga friend niya yung darating. For the white sauce ng lasagna, naglagay tayo dyan ng cooking cream. Marami, depende yan sa karami ng lasagna na gagawin. Naglagay ako ng 1/4 cup or 1 half stick ng butter. Naglagay tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch para mag-thick. Asin, paminta, and naglagay ako ng kiri cheese, mga 4 na square yun dahil wala akong cream cheese. Kung merong cream cheese, mga 3 tablespoon. Okay yung na. Lasagna at eggplant roll, okay na sana. Kaso lang wala tayong Pyrex. Naghintay pa rin ako kay amo. Kaya proceed muna tayo sa mga salad. Ito naman yung pomelo salad. Naglagay tayo ng green leafy, chopped na cucumber. Naglagay tayo ng sweet potato na ni-roast natin kanina sa oven. Pomelo. Naglagay tayo ng pine nuts. Ilalagay ko muna yan sa fridge. Later, lalagyan natin yan ng dressing kasi bago natin isi-serve. Nagtira lang ako ng konting pine nuts and pomelo para sa top. Next, ito naman yung Santa Fe salad. Naglagay tayo ng lettuce, corn, red beans. Naglagay tayo ng chopped na tomatoes. Mamaya, bago i-serve, lalagyan natin yan ng dressing and yung chicken teriyaki na niluto kanina. Next naman, dito naman tayo sa raita. Ito yung salad ng biryani. Naglagay tayo dyan ng white onion, cucumber, and kamatis. Naglagay ako ng fresh yogurt. Mga 4 or 5 cup yung nilagay ko dyan. Depende yan sa dami ng salad or mga gulay na nilagay nyo dyan. And naglagay tayo ng salt, konting cumin, naglagay tayo ng paminta. Then, mix all together, tapos adjust na lang yung lasa, and ilagay natin yan sa fridge muna. Mamaya pa naman yung kain, mga bandang alas 10:30 yung dinner. This is dinner pala anyway. Mamaya bago i-serve, ilagay na natin yan sa serving dish, and lalagyan na lang natin yan ng party-arty sa top. Masarap yung Nadic brand. Next, dito tayo sa sibuyas. Maraming sibuyas para sa biryani. Nasa bandang alas 4 na tayo ng hapon nito. Dito na ako nang umpisang nangarag dahil wala pa rin yung Pyrex na pinamili ni amo. Tapos, meron pa tayong gagawing dish na biryani. Meron pa tayong shish barak. And gagawa pa ako ng dough para sa sambusa. Nagpainitan tayo ng mantika dyan while nag-slice tayo ng onion. Half ng onion, nilagyan natin yan ng cornstarch dahil yun yung pang-topping natin. Para mag-crispy kasi kailangan natin ng cornstarch or flour. In a food processor, naglagay tayo ng ginger, garlic, naglagay tayo ng coriander leaves, mint leaves, tomatoes, onions, and chili. Naglagay din tayo dyan ng green bell pepper. Ito yung ating imamarinate sa ating chicken para sa biryani. Tinanggalan natin ng skin yung ating chicken and kinat ko yun ng 8 pieces yung isang buong manok. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng biryani spices, salt, black pepper, turmeric powder, and paprika. Then naglagay tayo ng 1 cup ng yogurt. Then imamarinate natin yan at least mga 30 minutes. Yung unang salang ko ng fried onion, kailangan crispy yun. Hindi naman talaga kailangan, pero gusto ko lang talaga na crispy yung toppings. Bandang alas 5 na ng hapon, sa wakas, bumili na talaga si amo. Dumating na siya. And nakadala siya ng 2 Pyrex. Ito yung request ko na Pyrex rectangle kasi nga lasagna and yung eggplant roll. Yung gamit kong lasagna sheet dyan, no need to pre-cook na. Pagkadating ng Pyrex, inasimbol ko na agad to, pati yung eggplant roll para dire-diretso na at wala na akong iisipin pa, i-oven na lang yun mamaya. Sa mga oras na yan, naghalo yung stress, yung pagod, yung kaba. Diretsong lutuan talaga yan from the dessert until matapos na talaga yan lahat ng luto. Sumabay din yung walang tulog, meron pang period. Parang nagme-mix yung emotion ko dyan. Pero iniisip ko talaga paano pag mag-field ako, may bisita yung mga amo. Nakasalalay talaga yung dignidad ng amo ko dito. Patay tayo dyan. Hindi ko alam kasi kahapon sa lahat ng mga okasyon dito na may mga bisita. Kahapon lang talaga ako nakaramdam ng gano'n na parang hindi ko matatapos yung gawain ko.
So ito na nga, balik tayo sa ating lasagna. Nilayered ko lang naman yung red sauce na may beef, tapos yung pasta, white sauce, naglagay tayo ng mozzarella cheese, and then repeat until maubos na yon or ma-full. Ibibake natin yan ng 400 Fahrenheit, 45 minutes to 1 hour bago kakain yung mga amo or bago i-serve. Next, dito tayo sa eggplant roll na may spaghetti. So yung spaghetti kanina na niluto natin, ilagay lang naman natin yan dyan sa eggplant, tapos iro-roll. First time talaga itong natikman ni amo and sobrang sarap daw, sabi niya. In-arrange natin yan sa Pyrex and nilagay na natin yung ating pink sauce na ginawa natin kanina. Naglagay din ako ng mozzarella cheese sa top and ibibake din natin yan ng 30 to 35 minutes. Siguro mga 4 na araw or isang lingguhang reheat kami nito dahil marami talagang matira every time na may bisita yung amo kong babae. Pagka mga girls talaga yung bisita dito, ang dami talagang ipapaluto niya at ang dami ding matira. Yung lasagna at yung eggplant ready to bake na yan mamaya 1 hour bago i-serve ang pagkain or bago yung dinner time. Alas 7 na yan ng gabi, hindi pa ako nakaluto ng biryani. Inuna ko muna tong dough ng sambusa. Naglagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng brown flour, naglagay tayo ng 1 egg, naglagay tayo ng 1.5 cup ng water, and 1/4 cup ng oil and konting salt. Pag sinabing buff sambusa, ito yung dough ng sambusa na kinabiran ko yan and sinet aside ko ng 10 minutes. And bigla kong naalala, mayroon pa palang shish barak. Kamuntik na talaga to. Para lang tong sauce ng kusa with laban. In a blender, naglagay tayo ng yogurt. Mga 5 cup yung gamit ko dyan. Naglagay tayo ng 1 egg and 3 tablespoon ng all-purpose flour. Ibe-blend lang natin yan together. Then nilagay ko sa pot. Naglagay ako ng kunting tubig. And then naglagay tayo ng asin dyan, broth cubes, paminta, and pakuluan natin yan until mag-thick. Then ilagay natin yung shish barak na naka-portion kanina nung umpisa ng video. Ito yun. Ilagay natin yan and lutuin lang natin yan like nagluto tayo ng pasta. Pagka malapit na siyang maluto, ilagay natin yung ginisa ko na maraming bawang and coriander leaves. Gamit ko dyan ang olive oil. Ilalagay natin yan dyan and mix all together and okay na yan. Isa-serve yan ng very hot and isa-serve yan ng shayria rice. Yung vermicelli rice. Kailangan pakuluan tong maigi para lutong-luto talaga yung ating pasta na nakalagay dyan. And ito na yung ating shayria rice. I-prepare yan ng ating shish barak. Balik tayo sa ating sambusa. So, ang request ni amo na sambusa is yung white cheese na may dill. Ito yung favorite niya na white cheese sambusa. Kailangan ko lang naman ng mga 15 pieces ng white sambusa na to. So, yung cheese na ginamit ko dyan is yung 3 cows cheese. Naglagay ako ng chop na dill. Fresh dill. And imimix lang yan and okay na yung feeling na yan. Hindi na talaga to kabado 20 sa mga oras na yan. Kabado 50 na talaga yung nararamdaman ko dyan dahil hindi ko pa nasalang yung biryani. Ito na lang naman tapos yung biryani. Yung ngalay talaga ng paa ko dyan, yung sakit ng likod, yung kaba ko, hindi ko na iniinda. Sabi ko, Lord, kunti na lang matatapos si Bel naman sobrang busy din dyan. Runner din siya ni amo. Tapos nandyan din siya sa kusina. Kung may kalat ako, sobrang makalat talaga yung kusina sa mga oras na yan. Tapos utos dito, utos doon, nagpe-prepare ng mga kung ano-anong kubiertos. Basta inutusan siya ni amo, tawag ng tawag si amo. Tapos kailangan ko rin siya sa kusina. Ganun yung ganap ni Bel kahapon. Tapos sa kanya din nakatuka yung coffee, yung tsaa, yung mga pagsiserve ng mga dessert. Lahat ng mga kailangan doon. Finally natapos na tayo sa sambusa. Nagsalang na tayo ng ating chicken biryani. Nagpainit ako ng wok. Gamit ko ang oil from fried onion. Naglagay tayo ng tomato paste, mga 2 tablespoon. Then nilagay natin yung marinated chicken. Lutuin lang natin yan ng mga 35 minutes. Nang maluto lang talaga hanggang maluto yung chicken. Naglagay tayo dyan ng fried onion. Yung fried onion, pwede yan isabay doon sa pagmarinate ng chicken. Sa mga oras na yan, nasa bandang alas 8 pasado na yan, mag-alas 9 na yan ng gabi. Sa Lunes uli, may bisita. Ganito din daw uli. Grabe yung pang warm up ni amo ko bago mag-Ramadan. Pero carry lang yan. Ganun talaga. Nung paluto na yung chicken, nagpainit na tayo ng maraming tubig. Hindi ko tinakal yung tubig dyan dahil hindi kailangan. Naglagay tayo ng spices dyan and naglagay tayo ng oil from fried onion. Then naglagay ako ng 1 tablespoon full ng asin. Yung ating chicken, while nag-simmer tayo niyan, halu-haluin natin para hindi masunog yung ilalim. Yung basmati rice, bago ko niluto, nagbabad muna ako ng mga 30 minutes. At least 30 minutes to 1 hour.
Then nung kulong-kulo na yung tubig na pinakuluan natin kanina, na nilagyan natin ng spices, salt, and yung oil from fried onion, nilagay natin yung ating basmati rice na binabad. Lutuin lang natin yan ng mga 70% to 80%. Pagka lumutang na sa ibabaw yung rice, okay na yan. And then, tanggalan natin ng tubig. Then, magsimula na tayong mag-assemble. Naglagay ako ng konting sauce from chicken, half ng ating rice, and then nilagay natin yung chicken, lahat ng chicken na yun, tapos the rest ng rice sa top. Nagtap tayo dyan ng coriander and mint leaves na fresh, chinap ko lang, and then naglagay tayo ng fried onion. And naglagay ako ng saffron na binabad sa rose water. Tinakpan, and then paininan natin yan sa mahinang apoy ng mga 40 minutes. Sa mga oras na yan, sobrang na-relieve ako kahit pagod na pagod, at least I made it. While nagpainin tayo ng ating biryani, nag-prepare na ako ng mga serving dish na kakailanganin. From salad to dessert, to main dish, yung mga toppings, naka-ready na lahat. Naghintay na lang ako ng oras ng kain. Nagpainit na rin tayo ng mantika para sa ating sambusa. Yung lasagna, na-bake na din. Yung ating eggplant roll, na-bake na din. Sobrang na-relieve yung kaba ko. Tapos kampante na rin ako na nagawa ko ng maayos. And pagkatapos ng kumain yung mga amo, sabi ay nagpapasalamat naman at sobrang sarap ng pagkain. Yun nga lang, sobrang dami talagang matira. Always naman pagka ganitong mga okasyon ng amo kong babae. Pati itong sambusa, hindi nakaligtas. Sabi niya, ginawa ko ba daw? Or nagtanong siya kung ginawa ko ba daw yung dough. Kasi sabi niya, mas masarap pa daw sa binili sa labas. Nangingi siya ng video ng Santa Fe salad at yung pomelo salad dahil yung mga kaibigan niya nang hingi. And yung pinakabida talaga is yung ating cream caramel. Nanghingi din ng recipe yung kanyang mga friends. Sa mga oras na to, alas 10 na to ng gabi, kaya nagsimula na tayo nag-fried ng ating sambusa. Nag-init na din tayo ng shish barak, pati yung sharia rice. Nakainin pa din yung ating basmati or biryani rice pala. And nakaready na yung ating raita salad. Naglagay lang ako dyan ng mint leaves na fresh. Then yung ating Santa Fe salad, minix ko na yung sauce dahil sabi ni amo, imimix na daw lahat pati yung dressing dahil ayaw niya ng dressing on the side. So imimix na natin yan. Nagtap tayo dyan ng chicken teriyaki yung niluto natin and yung fried na tortilla bread. Yung mga ginagamit ng serving dish pag may bisita, bago ko ihahain yan, talagang mag-meeting pa kami ni amo or bago ako mag-umpisang magluto. Sakto, nag-message na si amo na put the food daw. So, sakto talaga, nag-prepare na ako ng mga salad dyan. Nagprito na tayo ng sambusa. Ininit na yung shish barak. Bali yung pag-serve nito, parang buffet style. Nakalagay yan sa gilid ng dining area ng kema or yung niche-less dito kung tawagin. Kung saan tinatanggap yung mga bisita dito, parang siparit na bahay. Sinunod ko na yung pomelo salad. Naglagay na tayo ng dressing. Yung dressing ko dyan, olive oil na marami. Naglagay tayo ng balsamic vinegar, sesame oil, salt, and black pepper. Naglagay dapat ako dyan ng garlic, pero sabi ni amo, huwag daw lagyan ng garlic. Pagka mga party-partihan, maarte sila sa onion and garlic. Meron pa dapat din yung chop na onions pero hindi na pinalagyan ni amo. Ayaw nila yung fresh na garlic and fresh na onion pagka may mga party-party. The whole time talaga nagluto ako from the start hanggang natapos, hanggang nag-serve na ako. Hindi talaga siya nagpapakita sa kusina. Ito yung isa sa mga gusto ko sa mga amo ko. Pagka meron kaming ginagawa or pinapagawa niya, hinayaan nila kaming maghawak ng oras namin. Ready na yung ating sambusa, ready na yung ating tatlong kain ng salad, yung pomelo, yung Santa Fe at yung raita para sa biryani. Yung ating lasagna, naglagay lang tayo ng fresh basil leaves para meron namang green sa top. And pati yung ating eggplant roll na may spaghetti, naglagay din tayo ng basil leaves dyan. Sobrang natuwa yung amo ko nito. First time niya rin kumain talaga nito and sabi niya masarap daw. Yung ating shish barak nakalagay yan sa stainless kasi may nakalagay yan dyan na holder. Yung warmer ba na nilagyan ng candle sa bottom. Alam niyo yun, basta yung pang buffet. Pati itong biryani, nakalagay din to sa stainless. Bali, papatong ko na lang yan doon. Nakalagay na yung, or nakauna yung kandila. Tapos meron ng hot water doon din sa lagayan or pinakapatungan ng ating biryani at yung shish barak. Yung ating biryani, medyo nadamihan ko yan ng chicken kasi yung chicken na ginamit ko dyan dalawang buong manok.
So next time, gagawin ko na lang siguro isa at kalahati. Nagtap tayo dyan ng fried onion, yung crispy natin. Tapos naglagay tayo ng fried na cashew nuts. Then that's it. Isi-serve na yan. Kumain na yung mga amo. Habang kumakain yung mga amo, nag-prepare na ako nitong ating cream caramel. Transfer ko yan sa lagayan para umibabaw yung syrup. Ang partner nito, mga tsaa. So, si Bel naman, nag-asikaso ng tsaa while nag-prepare ako nito. Hindi na kami nakapaghugas ng pinagkainan ng kalat kagabi sa kusina dahil sobrang pagod. Sinicure na lang namin yung mga leftover na mga pagkain.